So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another phone comparison na naman ang gagawin natin. This time, itel naman tayo. itel P65 versus the itel S25. Ano kaya magandang i-purchase ngayong year-end 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, meron naman tayong another interesting phone comparison na itatakil dito sa ating video. This time, meron itong mag-request na i-compare nga natin ng itel P65 versus the itel S25. So, itong dalawang smartphone na to ay sobrang mura lang na entry-level and budget smartphone ngayon ni itel at napaka-perfect nila i-compare dahil hindi sila nagkakalayo ng price at ng specifications. So, yun nga. Medyo magulo talaga to be honest ang SRP ng mga Transsion smartphones kasi paiba-iba yan. Pero yung itel S25, usually naglalaro yung 8GB 128 niyan sa halagang 6,500 to 6,000 pesos. Tapos yung itel P65 naglalaro yan sa 5 plus to 4,000 plus. Pero kung i-check nyo yung kanilang presyo sa Shopee, dito tayo ngayon mag-compare sa official store nila sa Shopee ng itel. Yung itel S25 nagkakalaga siya ng 6,500 for 8GB 128. Tapos yung itel P65 nagkakalaga ng 4,500 for 4GB 128. So makikita nyo na sa 2,000 pesos yung kanilang price difference at malayo yung RAM. Kasi yung RAM kahalati ng S25. Kaya marami talagang naguguluhan ano ba ang perfect nilang, anong perfect bilhin. At yon, kung interested kayo mag-purchase ng itel S25 at itel P65, ilalagay ko po yung mga links nila sa description box mga J-Vlog. I-check nyo na lang. So, yun nga, ang main topic natin for today is yung phone ko. So, yun nga, main topic natin for today, ano ba ang perfect or mas sulit i-purchase sa dalawang smartphones na to. So, syempre, mas nauna pong na-release ang itel P65, kaka-release lang po ng itel S25 at grabe, napakaganda ng specs ng itel S25 pero marami ring napiprefer sa itel P65 kasi mas cheaper nga siya compared dito. Pero ito magandang balita mga J-Vlog. Pag sa sale ng Shopee, lalo na ngayon 12/12. Kasi nakuha ko yung itel S25 ko sa halagang 5 plus. Yung itel P65 ko, nakuha ko sa halagang 3,700. So, there's a possibility na makuha nyo to ng mas mura sa kanilang mga presyo. And quick reminder lang, pag bibili nyo to sa mall, may possibility rin na mas mataas po ang kanilang presyo or yung kanilang SRP. So, asahan nyo na yan, kumbaga mga J-Vlog. Kaya maganda talagang bumili sa mga official store nila sa online dahil bagsak presyo sila doon mga J-Vlog. And syempre, quick reminder lang, pag bibili kayo sa online, doon lang kayo sa mga official shop na mga brands na gusto nyo. For example, si itel, meron naman siyang official shop sa TikTok, sa Shopee, or sa Lazada. Again, doon lang kayo bibili para hindi kayo mahirapan. Nandun na po, nasa description box na po yung links ng mga smartphones na yan. Kung interested kayo, click nyo lang, add to cart nyo na mga J-Vlog dahil napakasulit ng mga smartphones na to. So, dito muna dito tayo ngayon sa kanilang differences or advantages. Unang-una sa display tayo. Pag-usapan natin yung display. When it comes sa display mga J-Vlog, clear winner dito ang itel S25 dahil unang-una dyan, naka-AMOLED display po itong smartphone na to at mataas ang resolution niya, Full HD Plus 1080p compare sa itel P65 na naka-IPS LCD at HD Plus 720p. Itong nakakatuwa kasi sa itel S25, sa ganitong presyo, hindi natin ine-expect talaga na mag-AMOLED display ang isang smartphone brand. So, yan din yung huge advantage ni itel S25, hindi lang sa P65, karamihan din ng mga brands na kalaban niya. Yan po ang main advantage kasi again, iilan lang po ang mga brands na naglalagay ng AMOLED display sa usually na range na 5 to 6,000 pesos plus. So, napakagandang balita yan mula sa itel S25 and syempre, Full HD Plus 1080p. Again, bibihira rin natin makikita yung ganyang display resolution sa sobrang murang halaga or below 6,000 pesos plus, di ba? Or sa below 6,000 pesos. Screen size, di naman po nagkakalayo, 6.7 inches. Again, for me, when it comes sa display, clear winner po dito ang itel S25. Both naman, mga J-Vlog ay support ng 120Hz screen refresh rate. Don't worry. Next sa OS, don't worry, both phones ay support ng Android 14. Pero sa box pa lang ng itel S25, na-indicate na doon na masosupport to ng mga future OS update. So yun yung isang maganda sa itel S25 mga J-Vlog. Meron na kayong surety na ma-update to
next year, kumbaga. Sa Itel P65, not sure, pero meron din pinapromise na ilang years din ng smoothness dito sa smartphone na to. So, meaning pag ganyan na nagpapromise ng smoothness or fluency, so there's a possibility na ma-update din itong smartphone na to. Hintay-hintay lang tayo. Pero kung gusto nyo ng sure talagang na ma-update sa Itel S25, sure na sure kayo mga J-Vlog. Next sa chipset, syempre di hamak na mas malakas yung chipset ng Itel S25, Unisoc T620 versus the Itel P65 na Unisoc T615. Yung Unisoc T615 ng P65 na game test ko na yan mga J-Vlog, solid naman. Okay rin siya mag-handle ng mga popular games ngayon or modern games, pero don't expect too much. Kumbaga, manage your expectation pa rin sa presyo na bibilin yung smartphone. 3.7 or 4 Plus, wag nyo na asahan na kayang-kaya mag-handle to ng mga sobrang heavy games like yung mataas na settings ng Genshin Impact na smooth. Kaya niya Genshin lowest, lang mga J-Vlog. Pero pag high, medyo nag-stutter na yung graphics and nagfe-frame drops na siya. Pero when it comes sa ML, COD, Farlight 84, kaya naman ng Itel P65. So, sorry, hindi ko pa kasi nag-game test itong Itel S25 and even the T620, hindi ko pa yan nag-game test. Soon, nag-game test ko yan. Abangan nyo lang sa separate video. Pero, syempre, kung makikita nyo sa T615, playable na. Matic dito sa T620 ay kayang-kaya rin yan. Ang lamang ng T620 sa T615 or sa Itel ay yung clock speed. 2.2 GHz na sa S25. Itel P65 is 2.0 GHz. Chipset, clear winner din ang Itel S25. When it comes sa camera, rear camera, both phones ay support naman ng 50 megapixel main camera, kaya don't worry, wala naman silang pinagkaiba dyan. Malaking difference when it comes sa front cam. Front cam kasi ng Itel S25 is 32 megapixels compare sa Itel P65 na 8 megapixels. So yon, when it comes sa front-facing camera, clear winner ulit ang Itel S25. Next on mga J-Vlog, sa biometrics, clear winner din dito ang Itel S25 na merong in-display fingerprint scanner na biruin nyo sa ganitong murang halaga, naka-in-display na po, compare sa P65 na side-mounted, na which is yan naman talaga more on common sa mga ganitong presyo na very acceptable. Pero syempre sa ating phone comparison, very i-welcome natin yung huge advantage ng Itel S25 which is in-display fingerprint scanner. At ang pinakalas usapang battery, fast charging, pareho lang itong dalawang smartphone na to na pareho pong merong 5K battery with 18 watt fast charging rate. So 18 watts, I think yan na rin talaga yung the best minimum fast charging rate sa 6,000, 5,000 pesos segment. Pero kung tatasan ng 7 to 8, I think 33 watts na ang pinaka the best na minimum na fast charging rate sa mga ganyang smartphone. So don't worry when it comes sa battery and sa charging rate, pareho lang itong dalawang smartphones na to. Sila mga J-Vlog, yung mga advantages sila sa isa't isa, kung makikita nyo, clear winner talaga dito ang Itel S25 when it comes to specifications. Jump pack sa specs ang Itel S25. And hopefully nakatulong itong phone comparison na to kung nagde-decide kayo between dito sa dalawang smartphones na to.